So, ayan, may nag-comment sa akin. Sobra akong ina-allergic rhinitis ngayon. Hindi ko makita yung pang-spray ko. Well, anyway, ayan, sabi niya, pero tigi isa po yaya. Iba kasi yung ikaw mismo nag-aalaga. Yun ang mas mabuting ina, just saying. Ayan, so, una sa lahat, paano mo masasabing hindi mabuting ina porket may yaya? Kaya nga po ako nagyayaya para 24 hours matututukan talaga sila. Bukod sa pagtutok naming mag-asawa, nandyan yung mga yaya para tingnan kada kibot nila. Kasi alam nyo naman kapag sanggol o bata, talagang malikot. Anytime talaga pwedeng may mangyaring masama sa kanila, ganyan, dahil sa kalikutan nila. And syempre, aanin natin yung maraming pera kung anak naman ang mapapahamak or maaksidente, di ba? So, hindi talaga maiwasan. Minsan nga kahit may yaya na, pwedeng madapa pa rin, mauntog pa rin, ganun. So, ganun yung iniiwasan ko. Alam nyo ba, nung kaanak ko lang, as in, talagang naghahanap ako ng nurse. Kaya, di ba, may nurse tayo. So, naghahanap ako kasi nga, gusto ko, pag madaling araw, di ba, nagpapa-breastfeed ako, gusto ko is nakatutok ako, nakatingin ako. Tapos pagka matutulog ako, gusto ko may ibang nakatitig sa anak ko. So talagang paranoid ako, di ba may mga tinatawag tayong mga sakit like SIDS, yung mga ganun. Siyempre para sa ina, nakaka-paranoid talaga. Like gusto ko talaga, tuwing umaga, titignan ko agad yung mga anak kong, oh, nahinga. Parang ganun ako kapraning. And para sa akin, ang pagiging mabuting ina ay hindi yung kapag hinahawakan mo lagi yung anak mo. Hindi lang doon nagtatapos yan. Bukod sa pag-aalaga sa anak, nandyan yung kung sure ka ba na mabibigyan mo siya ng magandang future. Natalia, pakit mo Natalia! Ayan naman yung isa, tulog. So tulad nga ng sabi ko, ayan, maraming insurance yung mga yan. Merong BDO, may Sun Life, ayan, kung ano-ano. And syempre, kita nyo naman, talagang sinecure na namin yung mga properties na para sa kanila in the future, paglaki nila, hindi na sila kailangang maghirap or maghanap ng pera para bumili ng property. Pwede na sila may bahay, yung aasawahin na lang nilang kulang, ganun. Tapos syempre, edukasyon. Yung edukasyon ang hindi mananakaw ng kahit sino man sa kanila. Yan, talagang bilang ako na nakapagtapos din ng nag-ketchup kasi ako, nagkamay. So anyway, edukasyon na hindi makukuha ng kahit sino man sa kanila. Iba kasi pa rin talaga ang nakatapos ng pag-aaral. Talagang may panghahawakan ka. And kung kaya naman natin magpasahod ng mga taga-alaga ng anak or tinatawag mo ngang yaya, why not naman, di ba? Kasi isipin nyo yung pampasahod pa lang nan magkano na. Magkano na sa sahod pa lang. So, doon, syempre nag-e-effort tayo mag-work, ganyan, para may pampasahod. Tapos, ayun, nabibigyan natin yung mga laruan na gusto nila. Kumbaga, wala silang ihihil na inner child. Ayan, para sa akin, ganyan yung laging comfortable, naka-aircon, ayan. Tapos, ayan, panibago ulit na playhouse na magulo. Tapos, ito, Charmaine, tingnan mo, oh. Ayan, may sariling ganyan yung anak ko. Ayan, para wala silang, di nila kailangan makipagsiksikan. Ayan, meron pa dun sa isang playhouse nila. May pool din, pero malamig kasi talaga. Ayan, o, diba? Hindi natatapos sa sinasabi mong pagiging hands-on, ang pagiging ina. Kasi marami rin naman na feeling inang-ina talaga, pero in real life, hindi naman talaga pala. Hindi naman din inaalagaan talaga yung anak. Pag makikita mo, mukhang kawawa sa personal, ganyan. Pero sa social media, alagang-alaga, kunyari. Maraming ganyan. So ako, hindi ako para magpaka-plastic. Pinapakita ko sa inyo kung paano ko kasama yung mga anak ko, paano ko sila ibili ng mga laruan, paano ko sila alagaan. Ayan, so, it's Italia. Ayan, pinapakita ko yung totoong ako, walang pagpapanggap. So, kung may masasabi man kayo tulad ng ganyan, normal lang naman yan. Pero, pananaw mo yan. Pero sa pananaw ko, mabuting ina ako. Merong mga vitamins, may mga gatas yung anak ko, hindi nagkukulang, nabibili yung mga gustong laruan, nakakain yung gusto, napupuntahan yung gusto. Kumbaga, doon para sa akin, nafu-fulfill ko yung pagiging mabuting ina. And I know, in the future, magiging proud sila na abuti na lang, ikaw yung naging nanay namin. Like, ganun. Talaga magiging proud sila kay Mami Rosmar. And time to reflect kung nanay ka or kung babae ka, di ko na kasi na-stalk or natingnan. So, ikaw, manalamin ka muna and tingnan mo din kung mabuti ka pang ina sa anak mo. Tingnan mo kung yung anak mo ba may nabibigyan mo ba ng maginhawang buhay. Kasi sabi ko nga, talagang kapag bago mag-anak ang isang babae,
pananaw ko to ha. So, pananaw nyo kung gusto nyo mag-anak na mag-anak, wala akong problema doon. Buhay nyo yan. So, ang pananaw ko, kahit mag-anak ng mag-anak or kahit mag-anak agad, basta stable at sure ka na mabibigyan mo na magandang buhay ang anak mo, why not? So, tulad nga ng sabi ko, pag nadagdagan ulit, di ba, isa pa ulit baby, ganyan, another yaya ulit yan. Another yaya na tututok sa anak ko bukod sa pagtutok naming mag-asawa. Kita nyo naman guys kung paano kami, kung gaano kami ka-family oriented, like wala kaming yung tambay moments with mga friends, ganyan. So, palagi lang kaming andito sa bahay kasama mga bata. And one time, di ba nga, meron na kaming US visa. Naaya ko yung asawa ko na try namin ba na kaming dalawa, mag-US kami. Kasi nga meron na kaming visa. May visa na yung anak naming dalawa. Kaso nga lang si Nathaniel, wala pa kasi nga, di ba, bago na naman. So, hindi pa namin naasikaso. So, trinay ko siyang ayain. And siya mismo may sabi sa akin na, Mami, ayoko kasi hindi ko kayang malayo kahit isang araw sa bata. Hindi kasi kami sanay. Kasi sanay talaga kami na araw-araw naming katabi, kalaro, ganun. So, kaya kung makikita nyo, kahit saan kami magpuntang bansa, kasama lahat ng yaya ng anak namin, kasama lahat ng bata, kasama lahat ng yaya, kahit saan man kami magpunta, as in, buntot-buntot kami, para kaming isang buong pamilya with extended, parang ganun. So, ayun lang.